Alright, so hi guys. Ngayon naman po pag-uusapan natin is yung topic ko na what is SWA. Okay? So, just want to share to you this. No? This is a sunod-sunod na training series po ito. I'm gonna give this to you day by day. First 3 series, no? This is actually series over series, no? Pag-uusapan po natin dito sa unang 3 araw is number 1, what is SWA? How to do SWA? And why SWA. Okay, so this is basics na commonly hindi masyadong nabibigyan ng pansin, pero maniwala ako kayo sa akin, this is very very important. You know why? Believe it or not, around 80% ng sumasali po sa ganitong klaseng business hindi alam yung business na pinasok nila. Alam nila it's an income opportunity, pwede kang kumita, pwede kang yumaman, pwede kang maging successful, pero yung pinaka-konsepto talaga ng negosyo, yung pinaka-history pa ng negosyo to, hindi nila alam. Diba? That's why, kapag konting negative lang sa kanila, nag-quit na. Diba? Kasi hindi nila alam yung talagang pinagmulan ho ng negosyo nito. And right now, I would explain it to you, kasi I believe that if you understand what you are doing in this business, you will never leave this industry. Okay? So let's begin. What is SWA? Ano ba talaga? Or this is what is MLM? What is network marketing? Ano ba talaga ang mga history behind these opportunities, diba? Ano ba talaga ang konsepto ng SWA, diba? So explain ko sa inyo, no? If I would to actually describe SWA Ultimate in one sentence, it would be like this. Okay. SWA Ultimate, SWA is the introduction of e-commerce to the ordinary people. Okay, malinaw ba? Okay. SWA Ultimate is the introduction of e-commerce to ordinary people. So, iba nagulat, no? Ha? E-commerce? Ano e-commerce? No? So, let me explain to you e-commerce. When you say e-commerce, no, in layman's term, it's actually making money online. No? Sabihin niyan, kaya mayroon siyang E kasi online, no? So, wag ko kayo magugulat kasi meron akong gusto i-share sa inyo. Actually, before pa magkaroon ng SWA, marami na akong business opportunity or business model na pwede kang kumita online. Actually, sobrang dami na akong naging successful nang nasa bahay lang, nagtatrabaho sa bahay lang. Under po sila ng industry na yung tinatawag natin e-commerce, no? So, I would just like to explain to you guys, ano ba yung mga previous business models na existing up to until today, no? Na nagpo-fall under the industry of e-commerce. Okay? So, according to survey, number one, very popular, when you say e-commerce, very popular ito po. Yung tinatawag nilang blogging. Okay? So, give you a little background ng blogging. When you say blogging ito po ay gagawa ka ng isang website and then you will write articles on a certain topic or yung tinatawag na lang niche, na mamimili ka ng specific topic mo or yung niche mo nga, then you will write articles about it, no? Say for example, ang napili mo hong niche is yung food. You want to start a food blog. So wala kang gagawin kundi kumain lang ng kumain, then magsusulat ka lang tungkol dun sa kinain mo. Say for example, napili mo namang topic or niche is travel. No? So wala kang gagawin kundi you can travel all over the world, then yung mga napupuntahan mo, magsusulat ka. No? Then kikita ka sa tinatawag natin na AdSense. Okay? Kikita ka depende on how many people will visit your website. Okay, yun ho yung blogging. No? So much for that. Hindi ko explain talaga totally kasi hindi yun yung topic natin. No? Just wanna give you guys a background kung ano ba talaga yung mga business model na nag-exist sa under ng e-commerce, no? Second most popular po natin is
yung tinatawag nilang Odesk, okay, or freelancer. Okay? Ito namang business na to is para ano naman to, online employment naman siya. No, sir, meron mga employers online, then mamimili ka ng gusto mong trabaho, then you will actually work from home, katapusin mo yung mga task mo, mga ganyan, then you will be paid, no, by the employers, no. So more of like online employment siya. Okay? So next, ano ba mga available? Meron po tayong tinatawag yung GPT. Okay? GPT naman, no? So medyo iksihan ko lang ako kasi para magkasya sa ilalim. When you say GPT, it stands for Get Paid To. No? Get Paid To, dito mo pumapasok yung mga paid to click, paid to survey, paid to write articles, paid to create resumes, ganyan-ganyan, paid to answer calls, etc. Meron kang gagawing task, no? Pinaka-popular ho dyan yung paid to click, no? Magkiklik ka lang ng mga ads, then you will earn, for example, 2 cents per click, ganyan-ganyan. Yun po yung GPT. Okay? So, yun. So much for that. Explain ko naman yung next. Meron ho tayong tinatawag na iForex. Meron din ho yung HYIP, or meron na rin hong PSE. Okay? iForex or HYIP, High Yield Investment Programs, or PSE, this is legitimate Philippine Stock Exchange. No? Pwede ka na actually makipag-trade sa Philippine Stock Exchange nang nasa bahay ka lang, no? And you can actually invest money on these platforms, and then you will earn certain interest or ganyan, or you can make money through its halimbawa sa PSE, bibili ka ng mga stocks, ganyan, then over time magmamahal yung value nun, di ba? Tapos yun, doon ka kikita, no? So meron akong online business na ganyan. Okay? So next is affiliate. So I don't know if tama yung spelling. Affiliate marketing. Okay? When you say affiliate marketing naman, this is more of like selling other people's stuff. No? Mayroong mga writers ng book, or may mga coaches ng training set ng mga training series, ganyan-ganyan. Then they want to advertise, or they want to give people opportunities by selling their product, then bibigyan sila ng certain percentage, no? So yun yung affiliate marketing. Most likely dito ho pumapasok yung SWA. Okay? Ito ho talaga yung konsepto ng SWA, pero syempre, since our compensation plan is on a multi-level marketing structure, no? Kaya po nasasabing networking yung SWA. Pero technically, nandito ho tayo sa business na to. No? So, one of the most famous affiliate marketing business na pinakamatagal na, no? Nasa 1960s pa yata siya, yung Amazon.com. No? So, yun. Ito ho, sobrang dami pala talagang business models na pwede mong pagkakitaan online. And maniwala ko kayo dyan, sobrang dami na rin pong yumaman under sa ganyang klaseng business, no? Pero maniwala ko kayo din, yung ordinaryong tao kasi hindi alam itong mga ito, eh, no? Yun yung common thing sa lahat ng ito. Ano yung common thing sa lahat ng yan? Ito pong lahat ng to, hindi ho pwede dito. Hindi siya applicable para dyan. Di ba? Yan. Ordinary people. No? Yun ang masaklap doon. Alam niyo kung bakit? Kasi, in order for you to engage in any of these opportunities, kailangan, no, you should acquire, or you should at least have a specific skill set. No? Kailangan medyo knowledgeable po tayo sa mga certain topics, or certain kung anumang courses yung mga yan, di ba? So, let's say, for example, you want to earn from blogging AdSense. Pwede ba sa ordinary people yan? Hindi ho eh. Bakit?
Number one, kailangan mo marunong kang gumawa ng website. Tanong ko sa'yo, marunong ka bang gumawa ng website? Ako hindi marunong gumawa ng website. So this doesn't fall here. Yeah? O this yung freelance, diba, may specific skill set din na kailangan dyan. Kailangan magaling ka rin magsulat, magaling kang medyo meron kang degree or graduate ka para pumwede ka dyan. Or else, walang tatanggap sa yung employer. GPT, this naman requires a lot of time, but at least, kailangan ho medyo knowledgeable ka in navigating the internet. Kung hindi, mapag-iiwanan ka dyan. Sa Forex, HYIP, na kailangan dyan, kailangan marami kang pera or you have extra cash to gamble on this kind of opportunity. In affiliate marketing, yun din, kailangan din marunong kang gumawa ng website, no? So, paano na ngayon ng mga ordinaryong tao? Wala na ba silang chance sa e-commerce? Diba? So, ngayon, not until dumating ho tayo. Dumating ho ang SWA. Nung dumating ang SWA, that's why I told you, if you want me to explain SWA Ultimate in one sentence, it would be like this. SWA is an introduction. SWA is the introduction of e-commerce to ordinary people. No? Bakit ko nasabi yan? Kasi sa SWA, kahit sino pwede rito. Pwede basta marunong lang ho ikaw na mag-post ng status sa Facebook, marunong ka mag-like ng status, comment, tag, share, invite, di ba? Pwede ka na hong kumita ng pera sa internet. And take note, no? Pwede ka hong kumita ng dollars sa internet nang nasa bahay ka lang. No? Just to give you, no? If any of you doesn't know me, ako po dati lang po akong player ng online games, yung tinatawag mo ng Dota. No? Totally wala akong kaalam-alam dyan. Hindi ko ho alam talaga gumawa ng website, kung ano-ano mga klase, mga marketing na yan, no? Pero dito ho, this is actually proven that ordinary people can now make money online if they join SWA. Okay? So, yun. Ito ho yung konsepto ng SWA, no? So, let me elaborate naman. Ano ba yung history ng networking? Okay? Medyo sensitive kasi andyan na yun eh. Diba? Kahit anong sabihin mo na ang SWA is affiliate marketing or ang SWA is e-commerce, hindi. Basta nakikita na lang triangle, bilog-bilog. Networking yan. No? Pero nandyan na yan. Now, let me explain to you guys history ng networking. No? I just wanna explain to you guys that my knowledge in this kind of business is hindi ganun ka-accurate. No? Although, I have spent lot of times to research on this, hindi ko pwedeng sabihin na lahat po ito is 100% accurate. No? So, tanong ko, ano nga ba talaga yung network marketing? Network marketing. When you say network marketing, kapag mababaw ang pag-intindi mo sa networking, pag sabi mo networking, ano ba network marketing? Scam. Diba? Yung iba pa, network marketing, uno. Yun yung definition. Diba? Ganun mo yung mga mababaw mag-isip. Para mo sinabi, ano bang, pabilan nga ako ng toothpaste, pabilan nga po ng Colgate, yung Beam, tawag nila sa toothpaste, Colgate. No? So, yung ibang tao, when you say network marketing, kabit kagad scam, or kabit kagad uno. So, when you say network marketing, you know guys, we actually do network marketing in our everyday lives. No? It's a system of advertising. No? Kasi, for example, nanood ka ho ng pelikula. Let's say, Teenage Mutant Ninja Turtles. Diba? Naganda nga sa pelikula na yan. Paglabas mo sa nanyan, nakita mo yung kaibigan mo, sabi mo, pare, ang lupit ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Antindi. Pag sama-samahin mo yung Transformers, Fast and the Furious, saka The Matrix, Teenage Mutant Ninja Turtles, diba? Panoorin mo. Sabi na kaibigan mo, wow, no? So, yung process na yun, no? Ikaw to, in-explain mo yung Teenage Mutant Ninja Turtle. Yung process na ginawa niyo is network marketing. No? If this guy actually also encourage people to watch Teenage Mutant Ninja Turtle, yung process ho na yun, yung process ng sharing the opportunity or an event is called network marketing. No? Again, that's just a simple
I'll just describe it on a simple way, no? So, ano naman yung tinatawag nilang multi-level marketing? Okay. Magkahibaw yan eh. Multi-level marketing. When you say multi-level marketing, this is what we call the way people are being compensated. Ito naman yung way kung saan paano binabayaran yung tao, no? Say for example, you are in a company, an MLM company, diba? Ikaw yan. You shared the company to your friends, sumali sila. Then your friends shared the opportunity to their friends and so on, diba? This guy will be paid because of this. Because these guys won't be around the company if this were recruited. Diba, naintindihan nyo? Ngayon, kikita to ng percentage. Depende sa tao pumapasok sa baba niya. Ito rin may percentage, ito rin may percentage. Ang tawag ho dyan is a multi-level marketing. No? That is how people getting paid sa isang MLM company. No? Kasi nga, by level. No? As the level go deeper, lumiliit yung percentage niya. Pero ito, saying as it goes on. No? Yun ho yun. So, yun ho yung konsepto ng network marketing and then multi-level marketing. No? So, it's very simple explanation. No? So, let's differentiate muna. Let's differentiate. Ano bang kaibahan? Let's say, there are two companies. No? There are two companies. This is an MLM company. Diba? Then this is another company. This is a traditional company naman. Okay? Let's say, for example, ito ho San Miguel Corporation. Okay? So, parehas na company yan. Bro, parehas ho silang merong amazing product na kailangan ibenta. Parehas sila. Same. Parehas ho merong management structures yan. Bawat company ho, meron ho talaga dyan CEO. Meron dyan mga general managers or mga incorporators. May mga general managers dyan. Then may mga accounting staff, sales department, marketing, etc. Ganon yan din ho sa traditional company. Diba? Parehas ho sila. Meron din silang management system. No? Now, the only difference is how they market their product. No? In order them, the purpose of a business is to profit. You know? And that is to profit from the products they sell. No? Ngayon, ang kaibahan ho lang ho nila yung marketing strategy. Dito sa traditional company, what they do is they actually pay professional marketing services. When you say professional marketing services, ito po yung mga TV ads, mga radio, mga billboards, mga newspaper, etc. And they also have very big, very large advertising budget to actually hire or pay celebrities. Diba? Alam yan, mga si Joy, sino ho ba nagpo-promote, nag-endorse ng Joy? Si Michael V. Ang laki ho na binabayad dyan, million ho, no? Yun ho yung way of advertising. Dito naman sa MLM, no? Instead they use this, they actually give opportunity to ordinary people. No? Yung marketing strategy ho dito, they will use or they will actually compensate and help or give opportunities to ordinary people to market, no, to promote, no. Magkaiba ho yung word na promote and sell. We're giving opportunities to people to promote, not to sell the product, no. Ipo-promote lang ho nila. And then when somebody
buys the product, saka ho sila bibigyan ng compensation, no? This company, okay, so naputol, no? Part 2. So, yun, this company is actually paying ordinary people to promote their products, no? This company, yeah, they are not actually, itong company to, wala ho silang binabayaran kahit po isang sentimo sa professional advertising companies, no? Kaya po wala po tayong nakikita. Meron na po ba tayong nakita network marketing company na sa billboard sa EDSA? Wala ho, di ba? Or for example, naroon tayo ng TV, meron po tayong nakikitang pelikula doon or sitcom or commercial na meron katulad nito, nagtitraining or nagpe-present ng business opportunity sa isang TV or sa radio. Wala ho, no? Kung meron man ho, mga members lang ho nagpapagawa nun. But the company never spend any single money on this kind of advertising. No, dito lang ho sila dumidepende sa ordinary people. And these ordinary people actually have the freedom on how they would like to market, no? Pwede ho kasing word of mouth, pinaka basic marketing strategy, or sa SWA ginagawa na online marketing naman. Okay? So yun ho yung kaibahan ng MLM sa traditional company, no? Ngayon, ang nangyayari, bakit naman ang common misconception po, no, misconception ng isang ordinary people sa MLM company, bakit ho ba ang laging naiisip nila scam ho ang isang network marketing company, no? So yun naman ang i-explain ko sa inyo. Ano ba ngayon? Ngayon, alam nyo na yung difference between MLM company, traditional company. Ano naman ngayon? Bakit pinag-iisipan lagi na scam? No? Sensya na, medyo ina-atake ako ng acidity ko, kaya medyo sinisikmura ako, no? So, just to give you a basic principle, no, kung bakit ba scam laging nasa isip ng tao sa networking, no? Simple lang ho yan, i-explain ko sa inyo yung history ng networking, kung paano naging nagsimula yung scam, no? Ito, sabi ko nga sa inyo, hindi ho accurate yung aking mga data, no? Pero this is more of like na yung napag-aralan ko ho, no? So for example, meron ng isang company, kasi i-drawing natin ng Mala Pyramid, medyo existing, no? So yung mga members dyan, ganyan. Isa sa mga pinaka-famous na networking na nabansagang scam, yung tinayo po ng isang tao na nagngangalang Rosebud. No? Let's just say ho na itong explanation to isang pagsasadula lamang. No? Hindi ako legend ng network marketing para malaman ko yung pinaka-history ng network marketing, yung mga pinaka-una-unang company pa, no? Pero ito, parang pagsasadula. Kasi for example, mayroong isang company, let's say tinayo ito 1990s pa. Ang pangalan mo niyan, yung tinayo nga po niya, Rosebud. Diba? Ito pong opportunity na to, ang structural niya is multi-level marketing, no? Wala ho silang product, wala rin ho silang office. Ang sistema lang ho, pera-pera lang. Nag-invest ka dito, bibigyan ka ng certain percentage, no? Kasi invite ka lang, ganyan-ganyan, no? Walang product, walang office. So, ano nangyari? After a few months, obviously, no? Napasara ho sila kasi nga, illegal. No? Illegal ho yan. Walang product, walang office. Pera-pera lang. Usap-usapan lang ho ang usapan dito, no? So, talagang napasara sila, no? So, diyan ho nagsimula yung mindset ng tao na, nako, ganun pala yun. Kapag ka-triangle, scam pala yun, no? So, a few years, a few months has passed, meron na naman hong nagtayo. Isa na naman ganun ulit ang structure. Sabi niya, we are now a legitimate company, no, offering you opportunities to ordinary people, no? Na-explain yung konsepto ng network marketing. Meron na ho silang product, no? Meron na rin ho silang office. Diba? Okay na. Tumatakbo na siguro. Nagmabot na ng taon. Tumatakbo na. Nangyari. Nasilipan ho.
wala palang permit. Wala mga permit. No? So, nangyari, nasilip sila, nakita na illegal yung operation nila, nangyari, pinasara ulit. Okay? So, yun. After that, another company ngayon, ang nagsimula na naman, another parehas na naman, claiming that they are legitimate. Yeah? We are giving opportunities to ordinary people. Meron na ho kaming product. Meron na ho kaming office. Meron na ho kaming permits. No? Okay na, tumatakbo na naman ng taon, di ba? Ang problema lang ho, yung owner, since nakikita ho niya na talagang yung pera is overflowing, nagkaroon ho ng issue na tinatawag na greed. No? Bigla akong naglaho yung owner, tinakbo lahat ng pera. So ngayon natira yung management doon na wala nang pang pera, wala na nangyari. Naging scam na naman. Diba? So ano na naman ang mindset ng tao? Sabi ko na nga, fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice. Diba? So parang nangyari, talagang ang tao, dalang-dala na ho sa networking. Kasi lagi nagkakaroon ho ng problema. Until hanggang ho ngayon, may mga companies na actually learned from the mistakes of the naunang companies, perfected the opportunity, lahat ho ng posibleng maging butas ho is inayos ho nila. No? That's why may mga companies ho tayo, ang kanilang tagline, with almost 20 years experience in this industry. Diba? We are a multi-million dollar company, ganyan. Kasi nga, they're perfected already. No? Ngayon, tanong ko lang ho, no? If you have become a member of one of these, pwede mo bang sabihin na lahat po ng posibleng itayong network marketing company, scam na? Di ba? Hindi naman ho. Wala bang chance para mag-innovate? Wala bang chance para makapag-develop? Di ba? Of course, ano ho kasi yan eh. Explain ko lang ho, no? Ang network marketing or ang MLM, hindi ho yan kumpanya. Okay, again ang network marketing MLM, hindi ho yan kumpanya. Ngayon, kung na-scam ka ni Rosebud Incorporated, na-scam ka ng AdSense, na-scam ka ng Upwork, hindi ho ibig sabihin na ang network marketing MLM industry, lahat po ng industry scam na. Kasi for example, bumili ka ng condo. Di ba? Yung condo na bili mo hindi pala legal yung papers, no? Hindi na ibigay sa yung unit. Pwede mo ba sabihin na buong real estate industry scam na? Hindi din. Kasi for example, educational plans o mga insurance. Nagbayad ka monthly for 10 years and after mong hulugan lahat, walang nabigay sa yung insurance. Lahat ba ng insurance company scam na? Hindi ho, no? So ngayon, people again, we can't blame people na nadala ho sila. No? That's why our job is to explain to them that we have already innovated, we already have developed, and we have already learned from the mistakes of the previous companies that has become scam, no? Ngayon ho, fully legitimate na ho kami, no? Actually, sa Amerika ho, meron hong napatupad na batas, no? Na legitimate business po ang isang network marketing company, no? Although, of course, maniwala ko kayo sa akin, hindi lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng mga issues na mga negative na ganyan. Even ho sa ibang bansa sa US, meron po silang mga tinatawag na Ponzi schemes, mga ganyan. Pyramid schemes, mga ganyan. Meron din hong issues sa bawat country, no? And this industry, this business opportunity, hindi lang ho sa Pilipinas to, hindi sila sa Pilipinas sikat na sikat to. Believe me, there are many network marketing company all over the world. Di ba? So, yun ho, yung konsepto, yun ho yung history ng network marketing, no? Now, I would like to explain to you lastly, ano ba talaga ang sistema that would make you successful on an MLM company? Ano ba yung sistema? Ang pinaka-sistemang ginagamit ho kasi sa networking, yung tinatawag ho nating leverage. No?
Sabi ko nga sa kanila, di baling huwag ka na hong maniwala sa kumpanya, sa produkto, ano? Maniwala ka ho sa sistema. No? Simple lang ho ang leverage. When you say leverage, no, coming from the root word lever, ito ho yung sumasala ng dumi sa katawan natin. No? Hindi, liver yun. When you say lever, ito po is simple machines. No? Ito po, ibig sabihin niya nagpapadali ng trabaho. No? Ngayon, simple instruction, simple example. For example, may dalawang magtataho. No? Yung isang magtataho, 24/7 siya nagbebenta ng taho. Kumikita siya, depende sa sarili niyang effort. Ito naman, mautak, ginamit niya yung sistema ng leverage, nag-hire siya ng 10 magtataho. No? Diba? This guy is earning 1,000 pesos per day. Pero ito, mautak, nag-hire siya ng 10 magtataho, kumikita yan ng 100 per day. Diba? 1,000 din siya. Pero in case na magkasakit ang isa dyan, or in case mawala yung isa dyan, let's say for example, nawala yung isa, nagkasakit, or nagtanan, meron pa rin siyang income. Tanong ko lang, pag nagkasakit ho itong isang to, na magtataho, may income pa ba siya? Wala na. So that's the system of leverage. No? Ganun ho din ho dito sa ito ho yung pinaka-importanteng sistema kung bakit malaki yung kinikita ng tao. Bakit kaya mayroong mga taong yumayaman? Bakit mayroong magkakaroon ng mga supercars? No? Mayroong mga talagang milyon-milyon na yung chine-check, milyon-milyon na yung kinikita. Hindi ba nalulugi ang company doon? Imagine mo, magbabayad ka lang ng 2.5. Pero kumikita ka, 5.1 million. Di ba malugi ang company dyan? Di ba? Kasi, sabi ko nga, kapag ka mababaw ho mag-isip, akala nila, binayaran yung isang tao, 5.1 million, 2.5 lang in-invest. Akala nila, binayaran pa ng 5.1 million, wala namang ginawa siya. Hindi ho. Bago ho bayaran ng 5.1 million yan, malamang nakapag-produce ho yan ng 100 million sales sa company. Commission niya is 5.1 million. Ganun ho yun. No? So, here, we actually apply the concept of leverage. No? And sabi ko sa inyo guys, masyado pang malawak tong understanding dito sa industry ginagawa natin. No? Isa sa mga pinaka-importante matututunan ho natin dito, yung tinatawag kong financial literacy. No? Again, we spend so many years in school, pero never tayo natutunan po kung paano ho ang pera magtatrabaho para sa atin, no? It's a deeper understanding. And explain ko po yan sa next topic natin, yung why MLM. Bakit MLM ang pinakamagandang business na pwede mong pasukin, no? Bakit sobrang, eto na talaga yung business na gagawin mo forever, no? Kapag pag naintindihan mo yung sistema, never ka nang babalik, no? Ako ho, if I would to start over again, networking pa rin pipiliin ko. Hindi ako babalik sa pag-i-employment. Bakit? Walang leverage dun eh. Ganun lang kung kasimple yun. No? So I hope you learn something from this video. No? Tomorrow, I'm going to explain to you naman. Ito, very interesting naman to. How? No? Yan ang pinaka-importante. How to do sa SWA. How to do SWA. So ngayon, alam nyo na yung history ng ginagawa ng negosyo. Tutulong ko naman sa iyo paano gagawin ng SWA. This might be, siguro, nabot po tayo dito ng mga 40 minutes, no? Pero I'm very proud of you guys for taking this time in learning this business. But you'll only need to learn this for quite some time. Pero pag natutunan mo talaga, sabog yung utak mo, tuloy-tuloy na yung paghataw mo, no? Alam niyo guys, sabi ko nga sa inyo, lack of knowledge, let's just say for example, 99% ang belief mo sa networking, baka hindi ka mag-succeed. Kailangan ho dito, 100% yung belief mo. Wala kang kahit 1% doubt. Once you have 1% doubt
sa ginagawa mo or sa sarili mo na hindi ka magsasucceed, yan ang magpapa-fail sa'yo. Kailangan dito, buo ang loob, kailangan talaga, walang atrasan, kailangan yung paniniwala mo sa negosyo itong buong buo, naniniwala ka na hindi ito kalokohan, no? Tanong ko lang mo sa inyo, kita ka ng 5.1, kita ka ng 15 million in 1 year, kalokohan ba yun? Diba? Some people are actually thinking that you spending 3 to 5 years understanding the concept of MLM is too long, no? Akala nila sobrang daming mawawalang sa kanila. Akala nila hindi worth it yung time. Kaysa yung mag-spend ka ng 30 to 40 years sa employment only to discover na pagtanda mo, hindi ka pa rin secured financially. No? So, yun. Thank you very much po for watching. And let's see each other tomorrow. No? So, ngayon, no? You cannot share this video kasi syempre, you paid for this. No? You actually gain exclusive access to this. No? So, kailangan mo lang gawin is to make hataw, no? Yung ating advertising strategies. Tomorrow, I'll explain to you the how to do SWA. And you can focus on that. Then, let's do this SWA Ultimate Business. Okay? Thank you very much.